Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan natin ang ikalimang kabanata ng Love of Tomorrow. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ina, pakihatid nga tong ulam sa kabila. Utos ng kanyang ina. Gustong magprotesta ng dalaga, ngunit wala naman siyang mahagilap na idadahilan, kaya sumunod na lamang siya. Hindi niya inaasahang makakasabay niya si Dina papasok sa bahay nila RJ. At kitang-kita niya kung paano ito pumulupot sa binata. Hindi na nito alintana na may nakatingin. Bigla na lamang nitong hinalikan si RJ. Parang ikinagulat naman yun ni RJ. Bagya itong umiwas saka tumingin sa kanya. Pinabibigay nga pala ni Mami, sabi niya. Pinatong na lamang niya yun sa mesa. Gusto niyang magwala sa inis. Paano ba niya pakakawalan ang damdaming ito? Buo na ang pasya ni Ina, na ngayong gabi ay sasagutin niya na si Ray. Bahala na, kahit hindi naman niya ito mahal. Ang mahalaga ay matakasan niya ang sakit na dulot ni RJ. Baka sakaling mapahilom ni Ray yun. Talaga? Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita? Masayang masaya at hindi makapaniwalang tanong ni Ray. Tumangoy lang siya. At dahil marahil ng kaligayahan, ay niyakap siya nito. Iyon ang eksenang inabutan ni RJ. May kailangan ka? Bigla siyang bitaw sa pagkakayakap kay Ray. Saka umupo ng ayos. Matiim siya nitong tiningnan. I'm sorry for interrupting. Humugot ito ng isang malalim na hininga. Sa ibang araw na lang ako babalik. Siya nga pala. Ito na yung bowl na pinaglagyan mo ng ulam. Naging napakabilis ng mga pangyayari. Nakulong na si Ina sa isang relasyon na hindi niya alam kung paano pa siya makakalabas. Basta ang alam niya, yun lamang ang tanging paraan para libangin niya ang sarili. At para sa kanyang pride at damdaming patuloy na sinasaktan ni RJ. Iyon lamang ang tanging iniisip niya na way kung paano matakasan ang sakit. Nahatid ng kaalamang ilang araw na lamang ay ikakasal ng binata. Kaya hindi na rin siya nakapag-isip nang alokin siya ni Ray ng kasal. Parang wala siya sa sarili na pumayag sa alok nito. Ano? Magpapakasal ka kaagad sa lalaking yun na kailan mo lamang nakilala? Nanlalaki ang mga mata ng kanyang ama na tinunong siya nito. Dahil sa kanyang anunsyo na pagpayag sa alok na proposal ni Ray. For God's sake, Ina, ano bang nangyayari sa'yo? Mabait naman po si Ray, Dad. Mabait? Natural. Magiging mabait yun ngayon. Napatungo siya. Mag-isip-isip ka nga, Ina. You don't know what you're getting yourself into. You hardly know that man. Galit na pahayag ng ama. Lumapit naman ang kanyang ina. Anak, pag-isipan mo mabuti ang papasukan mong yan. Kasal na ang usapan dito, Iha. Gaano mo ba kakilala si Ray para basta na lamang pumayag sa inaalok niya? Mami, Daddy, hindi na ako bata. Hindi ka na nga bata. Kaya dapat ay alam mo na ang ginagawa mo. Galit na sabi ng daddy niya. Isang linggo mo pa lamang nakikilala ng lalaking yun at pumayag ka na kaagad na pakasal sa kanya. Nasaan na bang utak mo? Ramdam niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Kausapin mo mabuti ang anak mo. Yamot na sabi ng kanyang ama sa kanyang ina. Anak, mahal mo ba talaga si Ray? Seryosong tanong ng kanyang ina. Wala siyang maisagot. Bakit hindi ka makasagot? Hindi mo alam ang totoong damdamin mo para kay Ray, di ba? Bumuntong hininga ito, saka hinaplos ang hanggang balikat ng buhok. Ina, hindi porket mag-aasawa na si RJ ay gagayahin mo na rin siya. Iba ang sitwasyon nila ni Dina dahil nagmamahalan silang dalawa. Sukat doon ay hindi na napigilan ni Ina ang paghiyak. Gusto niyang sabihin sa ina ang bumabagabag sa kanyang kalooban. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magtapat dito. Isa pa,
Mababago pa ba nito ang katotohanan na ikakasal na si RJ sa ibang babae? Ipagtapat man niya ang kanyang nararamdaman para sa kababata, ay wala itong magagawa para tulungan siya. Mami, akala ko ba ang sabi niyo ay harapin ko naman ang sarili ko, na kailangang masaya ko? Masaya ka nga ba sa piling ni Ray? Hindi ka nga tatandang dalaga, ngunit sigurado ka ba naman sa buhay na gusto mong pasukin? Napatahimik siya. Hindi niya matingnan ng diretso ang kanyang ina. Iha, don't be carried away by your emotions, dahil baka itulak ka lang yan sa kapahamakan. Tiyakin mo munang mahal mo talaga ang taong yun, bago pumasok ka sa isang permanenteng relasyon, gaya ng isang kasal. Nakaupo si Ina sa silyang bakal na nasa balkonahe nang dumating si RJ. Bagaman bahagyang nagulat, ay hindi siya nagpahalata rito. May kailangan ka? Humila ito ng isang silyang bakal at naupo. May lamlam sa mga mata nito at nagsalita. Nakausap ko kanina si Ninong. Magpapakasal ka na raw. Tumango lang siya. Hindi mo raw kilala masyado yung lalaking mapapangasawa mo. Ina, siguro mas mabuting kilalanin mo munang maigi ang lalaking yun bago ka magdesisyon. Ewan ko, pero parang duda ako sa pagkatao ng Ray na yun. Biglang nagpanting ang tenga niya. Sino ka para sabihin sa akin yan? Hindi kita pinakikialamanan sa pakikipagrelasyon mo sa Dina na yon. Kaya pwede ba? Huwag mo rin akong pakialamanan sa desisyon ko. Tiningnan siya nito ng malalim. Pinagseselosan mo ba si Dina? Bakit ko naman pagseselosan ng babaeng yun? May boyfriend na ako. Pakakasalan ko si Ray at buo ng pasya ko. Akmang tatalikuran na niya ito, ngunit mabilis nitong nahawakan ang kanyang braso. Nagulat siya, hindi sa ginawa ni RJ, kundi sa init na gumuhit sa kanyang katawan sa simpleng hawak nito sa braso niya. Matiim itong nakatitig sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay unti-unti siyang nalulusaw sa mga titig na yun. Ina, bakit ba hanggang ngayon ay napakatigas pa rin ang puso mo pagdating sa akin? Hindi siya umimik. Pinabayaan na lamang niya na ito ang paniniwala niya. Mas mainam na yun kaysa naman matuklasan pa nitong umiibig siya rito at nasasaktan siyang malaman na kay Dina na ito. Para saan pa ba kung malaman nito iyon? Baka pagtawanan lamang siya nito. Bitiwan mo ako. Ngunit sa halip na pakawalan siya, ay lalong hinigpitan ni RJ ang pagkakahawak nito sa kanya. Tumayo ito at bumaba ang tingin sa mga labi niya. Parang nawalan siya ng lakas. Napapikit siya nang makitang pababa ang labi nito patungo sa labi niya. Binitiwan nito ang kanyang braso. May pagsuyo sa mga kamay nito nang ikulong siya nito sa matitipunon nitong bisig. Voluntaryong kumapit ang mga kamay niya sa leeg nito. Kusang bumuka ang kanyang mga labi upang tugunin ang init ng halik nito. Naramdaman niya ang mahigpit na pagyakap nito bilang tugon sa kanyang pangangailangan. Si Dina, paalala ng utak niya. Ikakasal na si RJ kay Dina. Ito ang tunay na mahal ng kanyang kababata at hindi siya. At tiyak niyang ang babae ang nasa isipan nito habang hinahalikan siya. Hindi siya dapat nagpapatangay sa kanyang nararamdaman. Mabilis siyang kumawala sa pagkakayakap nito. Ikakasal ka na kay Dina. Mahinang sabi niya. Ina, ikaw ang... Hindi nito itinuloy ang sasabihin. Sa halip ay parang naguguluhang tumingin sa malayo. Yeah, you're right. Ikakasal na nga pala ako kay Dina. Napakagat siya ng kanyang labi. Gusto niyang sabihin ni RJ na siya ang mahal nito, na siya ang gusto nitong pakasalan. Iyon lamang at maligaya na siya. Ngunit alam niyang kahibangan ang asahan ang mga bagay na yun sa lalaking nakatakda ng ikasal sa iba. Kaya sana igalang mo rin ang pasya kung magpakasal ako kay Ray. Mahal mo ba siya? Pinilit niyang ngumiti. Ano ba namang klaseng tanong yan? Pakakasalan ko ba si Ray kung hindi ko siya mahal? Kung sa bagay. Sige, inaantok na ako. Maaga pa ang pasok ko bukas. Sabi niya, sabay mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata
ng Love of Tomorrow. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.